When Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him, and saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. And Jesus saith unto him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Ang aralin po natin ngayon ay speak the word only. There are those who question the authenticity of the Word of God. Kini-question nila yung reliability ng Word of God. Pero ang isa po sa napakalaking observation dyan ay ano kaya ang buhay natin kung wala ang salita ng Diyos. Now, throughout history, sino yung mga tao na who committed great atrocities? Nakakalungkot that they are people with religion but they never took time to read and study the Word of God. So sa madaling salita, pwede tayong may relihiyon, may practices tayo ng relihiyon, pero wala tayong personal na pag-aaral sa Biblia, hindi po yan maganda. So ini-encourage tayo na alamin natin let us harness the power of the Word of God. Itong centurion, sinabi niya sa Panginoon, huwag ka nang pumasok sa bahay ko, hindi ako karapat-dapat. Sabihin mo lang at gagaling ang aking alipin. Now, so the centurion knows exactly how the Word operates. The power of the Word, how it shaped the world around us. It was books that shape our lives. Mga libro na ating binasa, lalo maliit pa tayo hanggang sa yung mga itinuro sa ating mga libro. So the very component of who you are today was composed and shaped by what you read. So the books that we read shape our mindset and our well-being. Tingnan natin yung mga aktivista. Who shaped or what shaped their ideas? It was books. So the centurion must be a reader. He must be, pwede natin sabihin bookworm, no? Nagbabasa po siya. And he knew exactly the power of the Word. Sinabi nga niya, ako, pag sinabi ko sa akin, I am under authority, pagka yung mas mataas sa akin pag nagsabi, wala akong magawa. Ako, pagka may inutusan, sumusunod sa akin. So, alam ng centurion the power of the Word. And ganun din sa katotohanan, no? Sa katotohanan po. I never heard of, wala akong narinig ng milyonaryo na hindi nagbabasa. No? Kahit manood tayo sa mga documentary, ano ang mga buhay ng mga yumayaman, di ba, nagbabasa sila, no? So, meaning they harness the Word. Look at the world around us. Sino ang humuhubog ng mundo na kinalalagyan natin? They are engineers, they are architects. Sila yung humuhubog na nakikita nating nag-aral sila mabuti, nakapagpatayo sila ng ganyang mga structures. Nakapagpalipad sila ng eroplano. Lahat yan nag-aral. No? Lahat yan nag-aral. Now, meaning, there is power in the Word. No? So, the truth is, we never live out of luck. Di tayo nabubuhay ayon sa swerte. No? The books that we read, put into our minds, shape us. Sabi ng Revelation chapter 1 verse number 3, Blessed is he that readeth, mapalad ang nagbabasa. Sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 13, give attendance to reading. Bigyan panahon ng pagbabasa. So, tatlong bagay, no? Number 1 is the power of the Word, kapangyarihan ng salita. We read to get informed. So, nagbabasa tayo. Kahit anong libro, you read, nagbabasa ka for you to get information.
Sabi ng Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. So we read because we want information. We read to get transformed. Babasa tayo para matransform, may mabago sa buhay natin. And we read to perform. Babasa tayo para alam natin kung anong gagawin. So this is the power of the Word. Not only the power of the Word, nagbabasa tayo, number 2 is the promise of the Word. The promise, there is renewal. Pag nagbabasa ka, you read your Bible, nare-renew ang iyong spirit. No? Not only renewal, there is revival. No? Nare-revive ka with, maybe you read your Bible, nakita mo na nare-revive ka sa relasyon mo sa Panginoon. Not only reading your Bible, sometimes you read books na nare-revive ka sa mga goals mo, sa mga plans mo sa buhay. And not only the promise of the Word, pag nagbabasa kayo, naghahanap ka ng mga bagay, ano ba pangako ng aklat na ito sa buhay ko? No? And so there is what we call redirection, nare-redirect na itatama ang mali sa buhay natin. And then the produce of the Word, the produce of the Word. Pag nagbabasa po tayo, especially ng Word of God, nagkakaroon po tayo ng personality development and growth. Okay, mahalaga po na magbasa ng Biblia. And then, nagkakaroon po tayo ng building of our character, na de-develop ang ating character. And nagkakaroon po tayo ng confidence. Itong lalaki natin binasa, meron siyang confidence sa Word of God. Alam niya na kapag sinabi ng Panginoon, mangyayari. Kaya po mahalaga that we read our Bible daily. Maganda po nakikinig tayo ng Word of God, ng mga preaching, pero mahalaga din po na tayo personally ay nagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng Biblia. So the best practice pa rin, paggising sa umaga, mag-pray, magbasa ng Bible. Merong isang awitin, read your Bible and pray every day. Hindi po yan pambata lang po. Yan po ay para sa lahat ng anak ng Diyos. We need to read our Bible and pray every day. Magandang araw po sa inyong lahat.